Hello guys! Magandang araw po! Welcome back po dito sa aking channel. For today's video, gagawin ko na po yung sinabi ko doon sa nakaraan ko na video doon sa about sa salary loan. Ngayon naman, ay share ko po sa inyo is about po sa emergency loan. I-share ko po sa inyo kung paano ko sila pinagsabay, paano sila sabay na pumasok din sa account ko, at ano po yung mga requirements sa pag-avail po ng emergency loan. And ibibigay ko po sa inyo kung ilang araw din siya bago pumasok sa account ko. Full experience ko lang po yung lahat ng sasabihin ko po dito. Pero bago pa po yan, kung bago pa lang po kayo dito sa aking channel, please pa-subscribe naman po sa channel, like and share po ng video na to. Maraming salamat po. Sa lahat po na nagsusubscribe, maraming salamat po. Kung meron po kayong mga katanungan, kung hindi ko po masasabi lahat dito sa video na to, pwede po kayo mag-comment dito sa comment section. Sabihin nyo lang po kung ano po yung feel free po na magtanong. Sikapin ko na sasagutin ko siya kung ano po yung aking naging experience sa kanya. Maraming salamat po. So, yun na nga po. Bali, kaka-avail ko lang ng salary loan tsaka emergency loan. So, in this video, about po kay emergency loan. Yung mga requirements niya para bago ka mag-avail ng emergency loan is kailangan meron kang 36 months of contribution kay SSS. Yun po yung pinaka-minimum. And then, pwede naman kung marami ka na contribution, mas maganda. Equivalent po yan ng 3 years of 3 years na pagbabayad nang wala pong palya sa I think mga one year. Ako kasi wala akong palya kaya according po doon sa website sa kay SSS na walang palya, so na posted contribution, pwede ka nang mag-apply kay SSS ng emergency loan. Si emergency loan kasi calamity loan, kung titingnan mo siya doon sa web sa my SSS account, isa lang yung bracket nila. Kung paano po siya i-apply, mag-login lamang po sa website ng SSS, which is yung www.sss.gov.ph. Mag-login lang po doon sa inyong account kasi mas doon po talaga ako nag-apply sa app kasi hindi. So doon talaga sa my SSS account po talaga, okay? So, meron 36 contribution and then meron, of course, disbursement account. Kasi doon po ipapadala ni SSS yung ilo-loan ninyo pagka-release niya. So, kailangan meron disbursement account. Kasi, kung wala, hindi po kayo makakapag-loan. Kailangan nyo po mag-enroll ng disbursement account, which is may ginawa na rin po akong video niyan dito. Medyo hassle siya mag-register ng disbursement account kasi sensitive siya. Kailangan malinaw ang pagka-selfie, maganda yung pagkakuha, yung mga ganun. Pero, kung mayroon kayong Discartec, kung wala pa naman kayong dati, pwede na kayong kumuha ng Discartec na lang, mas madali po siya. Meron din po ako niyan video dito sa aking YouTube channel, dito sa channel na to. So yun, merong 36 months of contribution, tapos meron siyang disbursement account, and then kailangan po walang due na past loan. So kailangan, kung mag-apply kayo, kailangan cleared, walang past due na mga loan sa kanya dati, kasi kung meron, hindi kayo ma-approve. Kailangan nyo po munang bayaran yung past due na yun. So, yun. So, kung meron, kung na-meet nyo na yun, so, pwede na rin. So, magkano nga ba yung pwedeng malulon? Guys, kung kayo po is eligible na, pwede na kayo mag-loan, makikita nyo po yan doon mismo. Pagka nag-avail na kayo ng loan sa kanya, doon nyo po malalaman kung magkano po yung i-offer ni SSS sa inyo. Kasi iba-iba po ng offer. Depende po kasi sa contribution mo kung magkano. So, si SSS po mag-offer. Depende sa kanya kung magkano yung maximum na bibigay niya sa inyong offer na loan. Yun po yun.
Pero kung katulad po sa akin, based po sa experience ko, yun po yung share ko sa inyo. Ang in-offer po ni SSS sa akin na maximum is same sa salary loan ko, 20,000. So, pwede ko siyang babaan, pero maximum of 20,000 lang talaga siya. And ang maganda kay emergency loan, kasi after 6 months ka pa po magsisimula ng inyong monthly amortization sa kanya. So, pagka-approve mo, pagka-release niya sa'yo, dun 6 months, magbilang ka pa ng 6 months, bago mo siya simulang bayaran. So, bali guys, paano ko nga ba sila na isabay? Pwede nga ba? Yes po. Pwede po silang isabay. Pero hindi yung sabay na talaga. Kasi ang ginawa ko, nag-avail muna ako ng salary loan ko, April 1, and then na-approve siya agad. Oo, madaling araw kasi dito ako nag-avail. So, pagka same day lang yan, kinapunan, na-approve na agad ni SSS. Kasi po ako, isang OFW, voluntary po ako. Kung kayo po is employed po dyan sa Pinas, kailangan po ng approval ng inyong mga employer bago siya i-accept ni SSS. Kaya kung employed po kayo, bago kayo mag-process, sabihan nyo na po muna yung inyong mga employer na gusto nyo mag-avail ng loan kay SSS para alam niya na po agad, ma-approve niya po agad. Kasi kung hindi approve ni employer, hindi rin i-approve ni SSS, mara-reject yun, request ninyo. So, dahil isang voluntary, SSS yung OFW ako, so voluntary yung aking SSS. So, si SSS ang nagbigay ng approval sa akin. So, nag-apply ako ng same day, na-approve din ako. And then, ang ginawa ko, April 2, doon ko naman pinrocess yung aking emergency loan, which is kasi diba holiday. So, ang maganda pala sa kanya, kahit holiday, pwede ka pala mag-process ng loan. O diba? Tapos pagka same day din, ng April 2, in-approve din ni SSS yung aking emergency loan. Kaya, ang nangyari, pag-resume ng office, nitong after yung mahal na araw, dalawa sila, sabay din silang pumasok sa account ko. Same day, same time. So, bali, ang sabi kasi, once na ma-approve ka, magsisend sila sa email mo na na-approve ka na, doon nila sasabihin, doon mo malalaman 3 to 5 working days. So, ako, bali, Monday, no, nagbalik yung office, Monday, Tuesday ng hapon, sa Pinas, which is tanghali dito, pumasok na po siya sa aking disbursement account. So, ganun lang po siya guys, kadali. Kasi ganito naman, ang tanong, pwede bang unahin si emergency loan kay salary loan? Guys, pwede po. Ang kaso, ang problema, kapag kainunan nyo si emergency loan, so magbabayad na kayo sa kanya, and then na-realize nyo gusto mag-avail sa kanya. Maaari po kasing ibawas ni SSS yung doon sa salary loan yung inyong emergency loan balance. Kaya yun po yung ginagawa ng iba, and ginawa ko rin. Ayaw ko nang subukan yung ganon. Kasi marami na akong nababasa na talagang binabawas ni SSS. So, ang ginawa ko, ang best advice, unahin muna yung salary loan para kahit 1 day lang, para sabay silang papasok, may gagamitan ka talaga ng pera, mas mapakinabangan mo po siya. Kasi sabay silang papasok sa account mo at walang bawas yung emergency loan mo. 'Di ba? So, parang mas maganda yung ganung way kung gusto niyo siyang i-avail. So, napakabilis lang po ng naging proseso ko kahit na isa akong FW. And guys pala, wala pa akong card. Kahit na mayroon na akong Discardtech, banking online ko siya, pero wala pa po talaga akong card. And legit, nagamit ko po siya kahit sa panig ka man ng mundo, basta qualified ka sa eligible ka na mag-loan sa kanya kay SSS, wala pong problema. Kahit banking online lang, wala ka pang ATM, pwede po siyang magamit at smooth lang, napakabilis lang naging proseso. Okay? So,
So, yun po yung aking naging experience. Ang maganda sa kanya, gusto ko siya. Hindi ko sa kina-compare, ano. Pero yung smooth ng application sa kanya, mas maganda sa SSS. Kasi kapag ibig, kailangan mo pag-upload, pag kailangan mo pang ipa-print yung form or hingi ka sa branch ng form, di ba? Tapos i-upload mo pa. Kaya SSS hindi. Talagang nandun na lang, susundan mo na lang yung proseso sa my SSS account mo, di ba? So, napakabilis lang. And then, pag ganyan na katulad sa akin, OFW, hindi naman, wala ako sa Pinas, hindi naman ako makapunta sa branch ng SSS or makapag, katulad dito, nasa bahay ang trabaho ko, magpapaprint pa ba ako ng form? So, maganda sa kanya kasi hindi mo na siya, wala na mga ganun-ganun mga documents na mga print pa yan, hindi na. So, napakabilis lang ng proseso doon mismo sa app. So, so, sa mga OFW dyan, mga kabayan na gusto nyo mag-avail, pwede po kahit saan tayo dito sa mundo. Kahit saan tayo panig ng mundo. And sa payment naman, bali gagawan ko siya ng bukod na video. Kasi yung salary loan ko, magsisimula siya is June 1, yung aking first due. So, gagawan ko siya ng video kung paano nga ba mag-generate ng PRN payment doon sa salary loan tsaka sa emergency loan. Yung emergency loan, 6 months pa po. So, malaking bagay yun na hindi ka agad-agad mamroblema doon. So, first experience, matagal ko na talaga siya gustong ma-experience kasi wala lang, parang, di ba, papaisip ka lang, ano ba yung mga emergency loan, mga salary loan, yung mga ganun, parang napapaisip ka lang, di ba? So, ngayon, na-experience ko na siya and legit, alam ko na, ganito pala, ganyan pala yung gawin niya. Napakabilis lang po niyang gawin. So, bali, gagawan ko na lang ng bukod na video yung aking pag-generate ng PRN kapag nagsimula na ako ng payment sa kanya. So, yun lang yun, guys. Kaya kung mag-avail na kayo, katulad sa akin na parang na-curious kung ano ba yung meron dyan. Ang mababa lang siya, yung 20,000 is 900 plus lang siya. Yung 20,000, 900 plus, same sila ng ng salary loan tsaka yung emergency loan. Emergency loan wala talagang bawas. Yung salary loan ko may bawas, pero 500, parang 500 plus or wala pang 5. Di ko na, kasi hindi nakakita sa transaction ni Discartic eh. Hindi ko nakikita, hindi ko alam kung saan, paano ba yung makita doon. May bawas sa salary loan, pero hindi malaki. Ano lang, 500 yata, parang ganun. Ayan siya, pakita ko sa inyo na. Talaga sinabay ko yan sila. Ayan, talaga sinabay ko talaga yan sila. Bali, April 1 tsaka April 2. Sabay silang pumasok sa account ko. So, yun lamang po for today's video. Thank you for watching. Sa mga gusto pong may mga tanong po dyan, mag-comment lamang po kayo dito sa video na to. And subukan ko po na sagutin based po sa aking naging experience yung inyo pong mga katanungan. So, yun lamang po. Sa lahat po ng nagsusubscribe dito sa akin channel, maraming salamat po. Sana po may natutunan na naman kayo in this video. And yun. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!